Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Ito po ang programa ang Radyo Nobela. Kasama niyo po si Mama Ganda. At live na live pa rin tayo mga kabarangay. Dito sa Barangay LS 91.1. Forever. Kapag daw alam mong nasa mabuting kalagayan ng iyong mahal sa buhay, sinasabing napapanatag ang iyong loob. Pero sa damdamin, masasabing panatag ang loob kung kayo ay may tiwala sa isa't isa. Ikaw, gaano ka kapanatag ang loob kapag hindi kayo magkasama ng iyong minamahal? Sabay-sabay po nating tunghayan ang sulat ng ating kabarangay na si Dayan. Dito, sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda, sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, magandang araw po sa inyo. Ako po si Dayan. 52 years old na po ako ngayon. Isa po akong dentista. Wala na po ang mga magulang ko at nag-iisang kapatid ko at ay nasa ibang bansa na naninirahan. Wala pa rin po akong asawa at anak pero may boyfriend na po ako. At kung ipagkakaloob pa sa akin sa edad kong ito ang magkaanak, ay handa po ako sa lahat ng responsibilidad. Una po ako nagkaroon ng boyfriend noong nasa second year college na ako. Mas matanda po ang naging karelasyon ko pero hindi po nagtagal. Nagkaroon pa po ako ng 2 boyfriend matapos noon na hindi din po nagtagal. Ewan ko po ba kung bakit puro matatanda sa akin ang mga nakikilala ko at nakakarelasyon. Hindi lang po 2 o 5 taon ang agwat sa akin ng mga naging boyfriend ko, kundi 10 hanggang 12 taon. Lahat sila ay pare-pareho lang ang dahilan ng pakikipaghiwalay sa akin. Ito ay ang pambababae. Matapos ang huling failed relationship ay sinabi kong hindi na ako makikipagrelasyon kahit kailan. Hanggang sa may isang lalaki na nanligaw ulit sa akin. Hindi po siya mas matanda sa akin, kundi mas bata. Opo, Mama Ganda. Mas bata po siya. Nang sobra-sobra. Kalahati po ng edad ko. 48 ako noon, siya naman ay 24 nang makilala ko. Ang pangalan niya po ay Sean, isang architecture student. Pero may part-time job po siya bilang researcher sa isang kumpanya. Sinabi ko po kay Sean noon na wala na akong interes sa pakikipagrelasyon pero makulit siya, Mama Ganda. Kahit anong taboy ko ay mas lalo siyang lumalapit. Hindi lang po siya natatakot akong maloko ulit pero natatakot po ako sa husga ng lipunan tungkol sa agwat ng aming edad. Kaya mas lalong nilayuan ko siya. Kung anong nangyari, doon na po kami bumagsak. 2 taon matapos niya akong ligawan ay napasagot niya ako. 50th birthday ko noong sagutin ko siya. At kahit ako ang may birthday ay mas masaya pa siya kesa sa akin. Sinagot ko siya dahil sobrang bait po kasi niya at isa pa ay baliwala sa kanya ang agwat ng edad namin o kung ano man ang sinasabi o sasabihin ng ibang tao. Madalas siya ang nakikipag-away sa tuwing may tumatawa sa aming dalawa o tumutuya sa akin dahil parang cradle snatcher daw ako. At dahil doon ay lalo akong napamahal sa kanya. At kinalimutan ko lahat ng sinasabi ng ibang tao. Masaya kami kahit busy siya dahil graduating na siya sa kurso niyang architecture. Hindi po naging balakid yon para
hindi kami magkaroon ng panahon para sa isa't isa. Isa pa ay wala naman akong nakikita o nararamdaman na pagbabago kay Sean. Sean, ang aga mo naman. Maaga natapos ang klase eh. May isa pa akong pasyente Okay lang, dito lang ako maghihintay. Sure ka? Ano ka ba? Para namang iba ako sa'yo. Wala, baka lang mainip ka eh. Nandyan ka lang naman sa loob. Magkalapit lang tayo kaya hindi ako maiinip. Ayan ka na naman sa matatamis na salita mo eh. Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Parating pa lang naman yung pasyente. Ayos. Eh di, pwede ba tayong magkwentuhan? Araw-araw na tayo nagkukwentuhan. Siyempre araw-araw may bagong kwento. Bakit ka ba nakatayo dyan? Maupo ka nga dito sa tabi ko. Ay, sorry. Clinic mo pala to. Kunyari ka pa, at home na at home ka dito sa clinic. Teka, nasan yung receptionist mo? Si Charlie, umuwi na. Pinauwi ko na kasi late darating yung pasyente. Nauuhan ko na, kaya sabi ko, ako na lang bahala. Ah, nagtitipid ka kaya ayaw mo na siya mag-overtime, no? Sira ka talaga. Siyempre okay lang na mag-overtime siya, no? Kaso nagpaalam siya 2 weeks ago na may pupuntahan daw siya. Nawala naman sa isip ko na aalis pala siya. Napauo na nga ako sa pasyente kaya di ko na mabawi. Di bale, doktora. Ako ang assistant mo ngayon. Naku, wag na. Baka kung ano pang maabot mo sa akin. Grabe ka, ah. Alam mo bang binabasa ko yung ilang libro mo sa bahay na tungkol sa dentistry? Bakit mo naman binabasa? Siyempre, gusto ko marunong ako ng kahit konti. Kasi baka mamaya kailanganin mo ang tulong ko. Gaya ngayon. O siya, assistant na po kung assistant. Ano ba ang unang gagawin, doktora? Pakimop yung sahig. Ha? Kasama ba sa ginagawa ng assistant yan? Siyempre, assistant ka nga, di ba? Alam nga namang akong gumawa. Siyempre, assistant ang gagawa. Ganun ba? Nasaan ba yung map? Biro lang. Halika na nga dito, umupo ka na. Ikaw talaga? Biro lang. Oh, kamusta ang klase mo? Ayun, pinauwi nga kami ng maaga. Para daw makapag-review sa finals na magsisimula bukas. Ha? Finals niyo na pala. Ba't nagpunta ka pa dito? Sana umuwi ka na kagad para makapag-review ka. Kaya ko naman gawin yun mamaya. Ay, nako ka talaga. Ayoko ng ganyan. Importante yung finals mo. Mas importante ka naman. Future mo ang nakataya sa exam na yon. Ikaw ang future ko. Tigilan mo nga yung biro mo. Seryoso ako. Mas seryoso ako. Umuwi ka na at mag-review. Ano ka ba? Wala kang kasamang umuwi. Sean, kaya kong umuwi mag-isa. Ang importante, nag-aaral ka na. Bibili na lang ako ng pagkain mamaya. Ako na ang bibili. Hay, ang kulit naman. Sabi ko dumiretso uwi ka na. Ako na bahala sa pagkain. Pwede ba maya-maya na ako aalis? Sean, kung mamaya ka pa aalis, ang laking oras ng masasayang imbis na nagre-review ka na. Hintayin ko lang yung pasyente mo. Pag okay siya, iwanan na kita. Babae naman yun. Bakit? Wala bang babaeng masamang ugali? Ay, pilosopo naman. Hindi naman. Ito naman, nagagalit na agad. Ang sinasabi ko lang, mas makakampante ako pag nakita kong okay ka na. Kasi kung uuwi na ako ngayon, iisipin kita. Kaya baka hindi din ako makapag-review. O sige na nga. Thank you. Parang bata to. Hay, bata ka pa nga pala. Mas bata ka kesa sa akin. Wah! Wah! Umuwi ka na nga. Biro lang, ikaw naman. Love you. Ay, yung pasyente ko. Tuloy, Miss Cherry. Cherry? Nagulat ako at magkakilala pala ang pasyente ko at si Sean. Masaya silang nagkumustahan. Ako naman ay masayang nakita sila. Inisip ko na malamang sobrang close nila at ang tagal na nilang hindi nagkita kaya gano'n na lang sila kasabik sa isa't isa. Nang tanungin ni Sherry kung pasyente din siya, nagulat ako sa sagot ni Sean. Oo. Bakit niya sinabing pasyente siya?
Noong una akala ko biro, dahil pala biro naman talaga si Sean. Pero ang tagal kong hinintay pero hindi niya binawi. Medyo nainis ako, Mama Ganda. Kaya sinabi ko kay Cherry na pumasok na kami sa kwarto. Papasok na sana siya pero bago siya pumasok ay kinuha niya ang cellphone ni Sean at nag-selfie sila matapos noon. At pagkatapos ay nilagay niya po ang cellphone number niya sa phone book ni Sean. At doon po, Mama Ganda, ay ginamit niya na profile picture ang selfie nilang dalawa. Sabi ni Cherry na magkita sila minsan ay miss call na lang siya ni Sean para makuha niya ang number nito. Habang pinapapwesto ko si Cherry sa upuan ay biglang tumunog ang cellphone niya. Binasa niya ito at ngumiti. Bago tuluyang sumandal sa upuan ay sumigaw pa ito ng, "Got it!" Si Sean pa lang nagmensahe sa kanya. Lumabas ako sandali at nakita ko na nandun pa si Sean kaya sinabi ko sa kanya na umuwi na dahil okay na ako at nandoon na ang pasyente ko. Saka siya nagpaalam. Habang nililinis ko ang ngipin ni Cherry, ay nagtanong na din ako ng ilang bagay kung bakit at paano sila nagkakilala ni Sean. Magkaklase daw sila sa high school at si Sean daw ang crush ng bayan. Hindi na ako nagtanong pa ulit dahil kailangan ko ng simula ng paglilinis ng ngipin niya. Nang matapos kami nagulat pa siya na wala na si Sean. Naakala niya ay pasyente din nung oras na yon. Sinabi ko na lang na nagpa-reschedule na lang ulit si Sean dahil may pupuntahan pa. Bago umalis, sinabi pa ni Cherry na tatawagan na lang niya si Sean. At doon na siya nagpaalam sa akin. Hello po, nandito ako. Mahal? Bakit? May problema ka ba? Wala. Bakit parang ang tamlay mo? Masama ba pakiramdam mo? Siguro. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Sana hindi mo tinanggap yung huling pasyente para hindi ka napagod ng sobra. Kung hindi ko tinanggap yun, di sana hindi kayo nagkita. Well, oo nga, pero mas mahalaga pa din ang kalusugan mo. Pinapaikot pa ako. Ano? Ha? Anong sabi mo? Hindi ko narinig. Wala naman akong sinasabi. Meron. Narinig ko eh. Wala akong sinasabi. O sige, wala na kung wala. Magpahinga ka na kaya. Naghahain pa ako. Ako nang bahala dyan. Maupo ka na lang at ako na dyan. Kaya ko na to. Maghahain lang naman. Wow! Ang sarap naman itong kaldereta na to. Ano yan? Kaya afritada yan. Ay, oo nga. Hindi ko napansin. Paano hindi mo napansin? Ayan, kitang-kita yung pakpak. Sa sauce ako nakatingin eh. Ang dami mong palusot. Joke lang. Ikaw naman. Kumain ka na nga lang para matuloy mo yung pag-aaral mo. Mahal. Mahal! Ano ba? Kumakain tayo oh. Bakit ba parang mainit ang ulo mo? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ako? Tinatanong mo kung may hindi ako sinasabi sa'yo? Ako pa ngayon ang may hindi sinasabi? Sandali, naguguluhan na ako. Ano bang nangyayari? Anong hindi ko sinasabi? So buong gabi mong pangangatawanan niyang pagmamaang-maangan mo o buong buhay? Mahal, sandali. Wala naman ako naiisip na ginawa ko. Masaya pa tayo kanina nung nasa klinik ako ah. Oh, isipin mo yung mga nangyari sa klinik. Nangyari sa klinik? Teka, yun bang kaninang kinakagalit mo? Aha, si Cherry no? Parang wala lang sa'yo, no? Nagsiselos ang mahal ko. At nakakatawa para sa'yo yun? Mahal, ano ka ba? Si Cherry, close friend ko nung high school yun. Ay talaga ba? Pasensya ka na ha at nag-isip ako ng masama. Ikaw kasi. Sorry na at pinag-isipan ko ng masama yung mga yakapan nyo kanina. Ano ka ba? Walang mali siya yun. Bata pa kami, hindi na ako attracted kay Cherry. Kaya pala dininay mo ko. Ha? Ha? Nakakaya mo talaga akong lokohin ng harapan?
Hindi naman kita... Oo nga. Ngayon ko lang na-realize yung mali ko. Hindi man lang kita naipakilala. Pinakilala mo ko. Pinakilala mo ko bilang dentista mo. Bakit? Nahihiya ka ba dahil sa matanda ako ng milya-milya kesa sa'yo? Hindi naman. Alam mo naman na hindi issue sa akin ang agwat ng edad natin, di ba? Bakit hindi mo ako napakilala ng girlfriend mo man lang kahit hindi fiancé? Sorry. Patawarin mo ako. Mali ang ginawa ko. Nakita kong namula ka nung tanungin niya kung pasyente ka din doon. Kaya alam mo sa sarili mo na conscious ka nung sumagot ka ng, oo, pasyente ako. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Sorry, mahal. Kung may problema na, sabihin mo na kagad sa akin para mahanda ko yung sarili ko. Kung hindi ka nakampante sa relasyong to, sabihin mo na lang agad. Mahal, ano ka ba? Hindi totoo yan. Tatawagan ko siya ngayon. Sasabihin ko kung sino ka sa buhay ko. Ngayon? Ngayon lang? Mahal, patawarin mo na ako. Hindi na mangyayari ulito. Pag nagpunta uli siya sa klinik mo, ako na magpapakilala sa'yo. Tama na. Tigilan natin tong diskusyon na to, pagod tayo pareho. Isa pa, ayokong masira yung concentration mo sa pag-aaral mo. May exam ka pa bukas. Paano ako makakapag-aral kung galit ka? Hindi na ako galit. Kalimutan na natin yung nangyari kanina. Totoo hindi ka nagalit? Bakit hindi ka nakangiti? Alam mo, mangungulit ka na naman. O ayan, okay na ba tong ngiti ko? Kaya mag-aral ka na. Seryosohin mo yan para makagraduate ka on time. Yes, ma'am! Sige na, maliligo na ako, papasok na ako sa kwarto. Mauna na akong matulog ha. Good night, mahal. I love you. Good night. I love you too. Natapos ang gabing yon, napumanatag kami pareho ni Sean. Ayoko kasing nakakaabala ang samaan namin ng loob sa pag-aaral niya. Pero dahil mahal ko si Sean, ay pinilit kong kalimutan ang tagpong iyon. Sinasabi ko lang yon para hindi makita ni Sean. Sa loob ko ay parang medyo mahirap makalimutan. Dahil din siguro sa insecurity ko dahil nga sa agwat ng edad namin. Nakatulog na din kaagad ako, mamaganda, matapos kong maligo. Dahil sa magkahalong pagod at sama ng loob, ay hindi ko na naramdaman nang humiga na ako. At hindi ko na rin po napansin na humiga na rin si Sean at natulog na. Kinabukasan ay maagang nagising si Sean. Nakaligo na siya at nagluluto na ng breakfast. Doon na tuluyang nawala ang sama ng loob ko dahil napakalambing na tao ni Sean. Kung kagabi ay may bit-bit pa ako ng sama ng loob nang matulog, nang gumising naman ako, ay natanaw ko si Sean na naghahanda ng aming kakainin. Pagpunta ko sa kusina ay humalik pa siya sa akin. Sabi ko baka malate siya. Humingi ako ng pasensya at medyo late ako ng gising. At sabi niya, okay lang daw yun. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Kayo na po ang magsabi kung mali ba ang ginawa ko nung gabing yon. Alam ko kung anong oras ang labas niya sa klase niya. Kaya inabangan ko po siya at sinundan nung umalis na. Nagpunta siya sa isang bar. Nung una, sabi ko sa sarili ko na hanggang doon na lang. Uuwi na ako. Pero ewan ko ba kung bakit lumabas pa ako ng kotse at pumasok sa bar kung saan nagpunta si Sean. Sobrang kaba ang nararamdaman ko nung oras na yon. Hindi dahil sa takot na mahuli ako, kundi dahil sa takot na totoo ang mga nasa isip ko. Nagtago po ako sa isang gilid. Ang tagal kong huminga ng malalim bago ako tuluyang sumilip kung saan nandoon si Sean. Ang sakit, mamaganda. Dahil ang mismong nasa isip ko ang mismong nakita ko. Nakaakbay si Cherry kay Sean at masaya silang umiinom ng alak. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung papaano lalabas ng bar na yon dahil parang bumigat ang paa ko at hirap na hirap akong humakbang habang tuloy-tuloy na umaagos ang aking luha. Parang ilang taon na akong bumiyahe pa uwi sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Humiga ako, pero hindi po ako dalawin
ng antok. Good evening, mahal. Ay, good morning na pala. Tulog ka na, mahal? Kaya ka pa? Oh, bakit mo hinawi kamay ko? Pwede ba, Sean? Amoy alak ka. Oo. Uminom kasi ako ng alak eh. Pwede ba? Kung lasing ka na, matulog ka na? Mamaya na. Kwentuhan muna tayo. Natutulog na ako. Kung natutulog ka, bakit ka nagsasalita? Tigilan mo ako, Sean. Mahal, alam mo ba? Ang galing ko sa exam kanina. Lahat nasagot ko. At kampante ako sa mga sagot ko. Kaya deserve ko ng kiss. Sean, pwede ba? Amoy alak ka. Mahiya ka naman sa akin. Ngayon pa ba tayo magkakahiyaan? Kung wala ka ng hiya, wag mo akong idamay. Ay, galit na naman ang mahal ko. Matulog ka na. Ano ba nangyayari? Pwede ba mag-usap tayo? Kung makikipag-usap ka, umayos ka. Bakit ba ang init ng ulo mo? Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Tayo. Anong tayo? Anong tayo? Eh di ang relasyon natin. Bakit? Anong tungkol sa relasyon natin? Kung saan na ba tayo dapat? Sean, saan na nga ba tayo dapat? Dapat pinag-iisipan na natin ang pagpapakasal. Bago natin isipin yan, siguraduhin muna natin na tayo na nga ang dapat. Ano bang sinasabi mo? Matagal-tagal na tayo nagsasama. Kasal na lang naman ang kulang sa atin. Kulang pa tayo sa katapatan. Mahabang panahon na ang pagsasama natin. Siguro naman sapat na yun para mapatunayan natin na tapat tayo sa isa't isa. Sigurado kang wala kang nililihim sa akin? Wala. Ano naman ang ililihim ko sa'yo? Ewan ko. Kita mo na, wala kang maisip. Nagbibiruan ba tayo? Ito naman ang sensitive. Tumawa lang naman ako. Uy, bakit natahimik ka? Saan ka galing? Sa bahay ng head namin. Saan? Sa Pasay. Sinong kasama mo? Yung buong team namin. Ano bang meron? Birthday ng team head namin. Birthday? Oo, Di ba sabi mo kanina dahil maganda ang outcome ng project nyo kaya kayo magsiselebrate? natatandaan mo pala eh. Kala ko nakalimutan mo na eh. Alam mo, niloloko mo ako. Ito naman. Tiningnan ko lang naman talaga kung natatandaan mo pa. Bakit ba hindi mo pa sabihin ang totoo? Akala ko ba tapat ka sa akin? Ano ba yun? Umamin ka na kung saan ka galing. O sige na, galing ako sa bar. Sinong kasama mo? Hindi mo naman siya kilala eh. Hindi ko kilala? Sigurado kang hindi ko kilala? Yung team head namin. Sean, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ka naman nagsisinungaling dati. Kilala ko kung sino kasama mo. Nandun ako sa bar. Nakita ko kayo ni Cherry. Ngayon, sige, Para akong tanga nung gabing yon. Siya, ang may gustong mag-usap kami tapos tinulugan niya ako. Kaya lalong sumama ang loob ko. Hindi ko maisip ko anong nangyari. Bakit biglang naging sinungaling si Sean? At ang pinakamabigat na kasinungalingang ginawa niya ay ang pambababae. Mahal ko si Sean, maganda, kaya natatakot din akong mawala siya. Pero sa nangyayari, parang papunta na doon ang relasyon namin. Hindi ko alam kung magiging handa ba ako. Umalis ako nung gabing yun, pumunta ako sa isang kaibigan at dating kaklase. Isa po siyang dermatologist. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan at matagal na nung huli akong naglabas ng problema sa kanya. Ikinwento ko ang lahat. Maski siya, hindi makapaniwala dahil kilala niya din si Sean na isang honest na tao. Inisip namin, maigi kung ano ba ang dahilan. At biglang nagbago si Sean. Hanggang sa matapos kami sa isang konklusyon.
Andiyan ka na pala. Hindi ka nagpaalam, nag-alala ako sa'yo. Saan ka ba galing? Naghahain lang ako, pero maupo ka na. Halika na. Saan ka natulog? Sa kaibigan ko. Sino? Bakit? Wala naman, gusto ko lang malaman. Natulog ako sa bahay ng kaibigan kong babae. Hindi lalaki. Wala naman akong sinasabing ganon. Nagpalipas ako ng gabi kila Margaret. Ay, si Doktora Margaret, yung kaibigan mo na dermatologist. Surgeon din siya. Oo nga pala, nasabi mo dati. Kumusta siya? Mabuti siya. Masaya. Uy, that's good. Eto na ang juice. Kain na tayo. Magkakape ako. Nagiinit pa ako ng tubig. Sandali lang yon. Mahal, pasensya na kagabi ah. Bakit? Ano bang ginawa mo kagabi? Alam ko naman na nagalit ka sa akin kagabi kasi lasing na lasing ako. Hindi na mauulit yun. Yun lang ba? Kinulit ata kita kagabi. Hindi ko na matandaan ang pinag-usapan natin eh. Sobrang dami kong nainom kasi. Alam mong madami kang nainom. Alam mong nangulit ka. Yun lang? Hindi ko na matandaan, mahal eh. Una, alam mo bang pinilit mo ako mag-usap tayo tapos tinulugan mo ako? Sorry. Sorry talaga. Hindi na mauulit yun. Hindi mo matandaan ang mga huling sinabi ko? Hindi eh. Ano bang pinag-usapan natin? Kalimutan mo na. Hindi na siguro importante. Mahal, may nasabi ba akong mali? Sabihin mo para makahingi ako ng tawad. Kalimutan mo na. Alam ko masama ang nasabi ko. Kasi galit ka at hindi ka dito natulog. Pero kahit hindi mo sabihin, hihingi pa din ako ng tawad. Patawarin mo na ako, mahal ko. Hindi ko na pasasamain uli ang loob mo. Hindi na ako iinom kahit kailan. Pangako yan. Sean, may pagkukulang ba ako sa'yo? Ano? Wala. Hindi na ba kita napapagsilbihan ng tama? Hindi. Napaka maalalahanin mo nga eh. Ano ba yung mga iniisip mo? Anong mga ayaw mo sa akin? Anong mga mali ko? Anong problema mo sa akin? Mahal, saan mo ba nakukuha yung mga sinasabi mo? Wala kang ginagawang mali. Sapat lahat ng ginagawa mo at mahal na mahal kita. Eto. Tingnan mo to. Ano to? Ano ba sa tingin mo? Brochure? Teka, bakit mo pinapakita sa akin to? Brochure ng mga surgery? Gusto kong magparetoke. Anong nakakatawa? Sorry, ikaw kasi. Hindi joke ang sinabi ko. Mahal naman eh. Dati naiinis ka pag makulit ako. Sige na, naniniwala na ako. Nakakainis din pag makulit. Hindi kita kinukulit. Sinasabi ko ang gagawin ko. At hindi ako nagpapaalam. Gusto ko lang malaman mo. Mahal? Naguguluhan ako sa'yo. Klaro naman ang sinasabi ko ah. Anong klaro? Sabi mo magpaparetoke ka. Anong paparetoke mo? Wala namang mali sa mukha mo o sa katawan mo. Madami. Lalo na kapag kasama kita. Nakikita ko kung gaano kadami ang mali sa itsura ko. Mahal, ano ba? Gulong-gulo na ako. Ano ba yung sinasabi mo? May pakiusap lang ako. Mawawala ako ng 2 linggo. Sana naman hindi mo ako kalimutan. Nakakainis ka naman eh. Pasensya ka na. Mamaya na natin pag-usapan. May exam ka pala ngayon. Kalimutan mo na muna yung mga sinabi ko at mag-concentrate ka sa exams mo. Nung maalala ko na may exam pala si Sean, ay agad kong binawi muna ang mga sinabi ko. Ayokong masira ang concentration niya dahil lang sa kaiisip. Pinilit kong maging casual at normal. Tinago ko muna ang sama ng loob ko sa mga nangyayari sa amin. Matalino po si Sean at ayokong ako ang maging dahilan para magkaproblema siya sa pag-aaral. Umalis siya at saka ako lalong nag-isip. Mas madaming opportunity na lalapit kay Sean pag nakagraduate siya. Bukod kay Cherry, marami pa siyang babaeng maaaring magustuhan at makalimutan na ako. Gusto kong magpa-plastic surgery para bumalik o hindi man bumalik mabawasan ng edad na nakalantad sa aking mukha. Mula nang bata ako, ay ngayon lang ako nakaranas ng insecurity. Hindi ko naisip noon na pag tumanda ang hitsura ko, ay maaari palang magbago ang lahat. Barangay
In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Hindi ako nakapagbukas ng clinic nung araw na yon. Kasi ako naman ang nawalan ng concentration dahil nga po sa kinikimkim kong sama ng loob. Ayokong dalhin sa pagtatrabaho ang personal kong problema. Kaya sinabihan ko na lang ang mga tao sa clinic na wag na munang pumasok pero may sweldo pa rin sila sa araw na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko, Mama Ganda. Gulong-gulo ako kasi kung hindi ako magpapa-opera, baka iwanan ako ni Sean. At sumama siya kay Cherry. Pero kung magpapa-opera naman ako, baka iwan pa din ako ni Sean dahil sa tunog ng usapan namin ayaw niya ang idea ng pagpaparitoke. May pagka-immature si Sean, pero alam kong matalino siya at alam niya ang sinasabi ko at ramdam ko ang pagtutol niya sa planong iyon. Nagpalipas ako ng oras sa isang resto, ilang kanto lang mula sa klinik. Habang nakaupo ako ay biglang lumapit ang waitress at tinanong ako. Nagkagulatan kami dahil ang waitress ay si Cherry. Doon pala siya nagtatrabaho. Hindi ko alam kung anong meron sa babaeng yun kasi parang wala lang sa kanya. Nung maalala ko, hindi naman pala kasi ako ipinakilala ni Sean sa kanya. Kaya pala na parang wala lang sa kanya ang pagkikita namin. Kaya siguro ang alam niya pa din ay dentista lamang ako ni Sean. Magilo siyang nagkwento hanggang sa umabot sa kwentong pakiramdam niya daw magpo-propose na sa kanya ang boyfriend niya. Kasi halata niya daw na may binabalak ito. Pero ayaw niya lang daw i-entertain yung pakiramdam kasi gusto niya na masorpresa pa rin sa proposal na gagawin nito. Sa harap ko, Mama Ganda, diretsahan niyang kinikwento ang nangyayari sa kanila ng boyfriend kong si Sean. Puputok na po ang dibdib ko nung oras na yon. Hindi ko po alam kung paano itatago ang nararamdaman ko. Bigla ko nalang sinabi sa kanya na may pasyente pa pala ako at nasa klinik na. Saka ako nagmadaling umalis at umuwi na lang ng bahay. Kahit anong pigil ko ay tumutulo pa din ang luha ko, Mama Ganda. Sabi ko sa sarili ko na ilalaban ko ang pagmamahala namin ni Sean. Kaya itutuloy ko na talaga ang pagpaparitoke. Pagkatapos noon, inamin ko sa sarili ko na insecure ako at kailangan kong hakbangan ang bagay na ito. Mahal! Oh, nandiyan ka na pala. Bakit ang aga mo? Exam week namin ngayon, di ba? Kaya pagtapos ng exam, pwede nang umalis. Galing ka sa school? Mahal talaga. Siyempre, may exam nga, di ba? Mahirap ang exam sa park o sa police station o sa mall. Joke lang. Masyado ka namang seryoso. Masaya lang ako kasi nilabas na din pala ng prof namin ang resulta ng final exams. Bago ako pumasok, sinilip ko ang website namin. Eto, tingnan mo sa cellphone ko. Ayan ang resulta. Nakauno ka. Ano ba naman yung reaksyon mo? Hindi ka ba masaya? Ha? Masaya ako. Pasensya ka na. Masama lang siguro ang pakiramdam ko. May sakit ka ba? Teka, oo nga. Bakit ang aga mo dito sa bahay? Hindi na muna ako nagbukas ng clinic. Mabuti nga yun. Kasi parang matamlay ka eh. Tsaka bakit parang namumugto ang mata mo? Umiyak ka ba? Hindi. Siguro nga dahil sa pakiramdam ko. Halika na dun sa kwarto. Mahiga ka na lang muna. Ayos lang ako dito. Salamat. Anong gusto mo? Sandali, ipagtitimpla ka ng kalamansi juice. Kakainom ko lang. Wag mo na ako masyadong alalahanin. Ipapahinga ko lang to. Sige, dito lang ako. Pag may kailangan ka, sabihin mo agad ha. Magbihis ka na muna. Mamaya na. Hindi ka ba aalis?
Hindi, wala naman kaming trabaho ngayon. Anong gusto mong kainin? Huwag mo na nga ako masyadong intindihin. Magpahinga ka na lang muna dyan, ako na magluluto mamaya. Salamat. Ano bang salamat? Responsibilidad ko yun, no? Kwentuhan mo naman ako ng nangyayari sa'yo. Ayun, pasado ng final exam ko. Ipapasa na lang yung mga papers na kailangan, yung mga drawing plates at isang project. Madami pa palang kailangan. Madali na yon, kasi tapos ko na mga papers at plates. Yung project, grupo naman kami at tapos na din. Ipapasa na lang lahat. Alam ko naman na mataas ang grado na makukuha mo. Kasi matalino ka naman. Ano ba yan? Baka bumili na ako ng bagong sombrero. Bakit? Parang lumalaki ang ulo ko sa papuri mo eh. Ayan ka na naman sa biro mo eh. Sorry. Ayaw mo ba talaga ng ugali ko? Ha? Hindi ko mapapangako pero pipilitin kong hindi na maging makulit. Hindi na maging isip bata. Pagpasensyahan mo na ako ha. Pinipilit ko naman na magbago eh. Hindi naman. Expression ko lang naman yun. Pero napapansin ko parang madalas ka nang naiinis sa mga biro ko ngayon eh. Hindi. Mahal kita kung sino ka. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Pwede bang payakap? Oo naman. Halika nga dito. Oh, bakit nandito tong brochure? Binabasa mo pa din? Oo. Bakit pa? Mag-aaral ka uli? Magpapa-plastic surgery ako. Sandali. Seryoso ka ba talaga kaninang umaga? Oo. Gusto ko magbago ang itsura ko. Mahal, wala naman problema sa itsura mo. Anong ipapaayos mo? Ipapabalik ko yung mas batang itsura ko. Ano? Mahal, hindi ko talaga maintindihan. Bakit? Para sa'yo. Sa akin? Wala naman akong problema sa itsura mo. Sinasabi mo lang yan. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Mahal na mahal kita, Sean. Ayokong mawala ka. Hindi ako mawawala. Ano bang sinasabi mo? Alam ko na matanda na akong tingnan kapag magkasama tayo. Alam ko minsan nahihiya ka. Hindi totoo yan. Sean, please. Ayokong mawala ka. Kaya hayaan mo na lang ako. Hindi. Hindi ako papayag. Pinagtalunan namin ang plano ko, Mama Maganda. Nagagalit na si Sean pero desidido ako na gawin ang pagpapa-opera. Ayokong banggitin si Cherry. Sa tingin ko naman alam niya nang dahil kay Cherry kung bakit siya nagkaganon at kung bakit ako nagkapag-isip ng pagpapa-opera. Ang kaibigan kong si Margaret din ang gagawa ng operasyon. Napag-usapan na namin kung anong mga gagawin sa akin. Para akong baliw, Mama Maganda. Umabot ako sa ganong punto dahil mahal na mahal ko si Sean. Dahil sa nagtalo kami, ay si Sean naman ang sumama ang loob at umalis. Paulit-ulit na lang, Mama Maganda. Sa tuwing magkakasamaan kami ng loob, isa sa amin ang umaalis ng bahay. Pero kailan lang naman nagsimula ang ganon mula nung dumating si Cherry. Hindi ko pa alam kung hahabol ko pang mapigil ang pagpapropose ni Sean na sinasabi ni Cherry. Pero mabuti na yung may ginagawa. Kesa kusa ka na lang sumuko. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Mahal, Ano bang nangyayari sa'yo? ano ba nangyayari sa atin? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi totoo yan. Mahal kita. Mahal na mahal. Bakit parang lumalayo ka na? Hindi ako lumalayo. Mahal, sabihin mo naman kung may nagawa ba ako. Ha? Mahal, nahihirapan ako. Hindi ko alam kung bakit parang lumalayo ka sa akin. Bakit bigla ka nag-iba? Hindi ako nagbabago. Mahal, nararamdaman ko. Isip bata ako, oo, pero hindi naman ako tanga.
Hindi ko iniisip yan. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Mahal, paulit-ulit ako. Pero hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na mahal kita. Ganon din naman ako. Bakit kailangan mo magparitoke? Hindi ko naman kinahihiya ang itsura mo. Wala kang problema. Ang agwat ng edad natin, hindi naman problema yun eh. Yun bang hindi kita na ipakilala kay Cherry? Mahal, patawarin mo na ako doon. Tanggap ko ng pagkakamali ko. Nagulat lang talaga ako sa tagal na di kami nagkita kaya hindi ko alam ang nasabi ko. Narealize ko lang nung sabihin mo. Pero nagsisisi na ako doon. Mahal, Bakit? Ano ba yung tinatago mo sa dibdib mo? Sabihin mo sa akin, please. sa edad kong to, hindi ko alam kung bakit ako naging insecure. Pero siguro dahil din sa edad kaya ako naging insecure. Dahil sagot ng edad natin. Mahal, napag-usapan na naman natin yan, di ba? Oo, pero... Pero ano? Mahal, anong kaugnayan mo kay Cherry? Kaklase ko siya dati, kaibigan. Yun lang? Mahal, wag mong sabihin na si Cherry ang dahilan ng mga nangyayari sa atin. Kasi ngayon ko lang naisip na mula nung araw na una kami nagkita uli ni Cherry, tsaka nagsimula ang panlalamig mo sa akin. Sean, nakita ko kayo sa bar nung isang araw, nung umuwi kang lasing. Pero sabi mo ang kasama mo yung team head nyo. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Mahal, hindi ko naisip na malalaman mo kung nasan ako. Kaya hindi ko sinabi ang totoo kasi may pinaplano ako. Pero para ko ng kapatid si Cherry. Magkayakap kayo. Oo, pero ganun lang talaga kami. Siguro sobrang na-miss namin ang isa't isa kaya ganun kami nung gabing yun. Anong pinaplano nyo? Mahal, wag na natin pag-usapan yan, please. Alam ko kung ano. Ha? Sinabi niya sa akin nung magkita kami dun sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Pinuntahan mo siya dun? Hindi ko siya pinuntahan. Hindi ko nga alam kung bakit sa dinami-dami ng restaurant na mapupuntahan, dun pa ako sa pinagtatrabahuhan niya napunta. Anong sinabi niya sa'yo? Yung totoo, yung plano niyo. Sinabi niya ang plano ko? Oo, na magpo-propose ka na sa kanya. Ano? Nagulat ka? Kasi totoo. Kaya gusto ko magparetoke para mabawi kita sa kanya. Yun na lang ang naisip kong paraan. Dahil alam kong mas gugustuhin mo ang mas bata kesa sa akin. Hindi totoo yan. Sandali. Ano magpo-propose? Sinabi niya magpo-propose ako? Hindi niya diniretsa. Pero alam ko naman na ikaw yun kasi ikaw ang kasama niya. Mahal! Ayan ka na naman eh. Lagi mong ginagawang kalokohan ng seryosong usapan. Kasi mali ka, mahal. Hindi ako magpo-propose sa kanya. Ang magpo-propose sa kanya si Dennis. Yung 6 years na niyang boyfriend. Ano? Maganda. Dahil sa mga hinala at maling akala, ay kung ano-ano pala ang binuo ko sa isip ko. Totoong may 6 years na karelasyon si Cherry at sa katunayan ay imbitado kami sa engagement nila. Hindi ako bumibitaw sa braso ni Sean nung araw na yon dahil sa sobrang hiya ko sa mga iniisip ko. Habang si Sean naman ay parang bata na biglang tawa ng tawa. Pero ayos lang sa akin, Maganda. Mahal ko siya kung sino man siya at kung ano man siya. Wala akong babaguhin sa kanya kasi doon ko siya minahal. Tungkol naman sa sinasabi ni Sean na plano ay hindi niya talaga sinabi sa akin. Dahil nga sa napahiya ako sa mga duda ko ay hindi na ako nangulit bilang pagbawi. Pero Maganda, yung babaeng pinag-umpisahan ng insecurity ko, kaya ako nag-isip ng kung ano-ano, ay ang babae palang mag-o-organize ng proposal ni Sean para ayain ako magpakasal. Yung imbitasyon nila ni Cherry na engagement nila ay ang surpresang proposal ni Sean. Hindi talaga nila engagement yon.
Ginamit lang nilang dahilan para kunwari may aatin ng event. Kaya pala halos lahat ng bisita ay kakilala namin ni Sean. Na hindi ko naman pinagdudahan dahil matagal na namang magkakilala sina Sean at Sherry. Pero ikinagulat ko ay ang dumating ang kaibigan kong si Margaret na naging hudyat para lumuhod si Sean at yayain akong magpakasal. Kahit mabaliw-baliw ako sa nangyayari ay hindi ko pa din kinalimutang sumagot ng oo. Napakasaya ko nung araw na yon. At ang saya ko ay tuloy-tuloy hanggang ngayon, Mama Ganda. Hindi ko po mailarawan. Kahit na hindi na po ako nakakahabol para magkaanak, ay nag-adopt po kami ng isang baby boy na mag-iisang taon na at mahal na mahal namin siya. Masasabi ko po na dahil sa pagmamahala namin ay buong-buo ang aming pamilya. Sana may napulot po kayong aral sa kwento kong ito. Ako po, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dayan. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!